Inihain po ng Kamara kamakailan sa Senado ang articles of impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte. At ito nga ay formal lang ang itinakda sa darating na Hulyo 6, 2026, bukas. Kaya maraming mga nag-aabang diyan. Sa ilalim po ng saligang batas, ang proseso ng impeachment ay binubuo upang magsilbing pinakamataas na mekanismo bilang pananagutan ng mga kinatawan o tao sa gobyerno. At dito, naaalintana po natin na ang isang mataas na pinuno ay hindi lamang siya isang individual, hindi lamang siya mag-isa. Siya ay mukha at boses ng taong bayan. Kaya't ang anumang krisis na kaniyang kinakaharap ay maaaring magdulot ng pabor sa marami at maaari din namang kalungkutan sa iba. At dito po nagiging malinaw sa atin ang bigat ng representation o representative. At yan po ang ibig kong sabihin, si Adan at si Kristo ay parehas na representante sa kalagayan ng sangkatauhan. Kaya ang pamagat po ng ating pagtuturo o pangangaral ngayong umaga, the two federal heads, ang dalawang kinatawan sa sangkatauhan. Samahan niyo po ako muli sa Romans chapter 5, verse 17. For if, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Let's come before the Lord in prayer. Oh Father, kami ngayon ay nandito at may pusong nagmamakaawa upang magkaroon kami ng atensyon sa iyong mga salita at ito'y manghimasok sa aming mga diwa sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, and bless your word once again. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang book of Romans po ay tinatawag ng iba na the theological thesis of Apostle Paul dahil sa paraan ni Pablo ng pakikipag-usap o pakikipag-argumento sa oposisyon. At tinatawag din siya na the textbook of sovereign grace ng mga modernong scholar dahil sa systematic, comprehensive explanation niya ng gospel. Kaya ang Book of Romans, kapag binasa natin siya ng plain reading, hindi natin siya kaagad ma-absorb dahil napakalalim, napakabigat, at ito ay doktrina ng Kristyanismo. And actually, ang Romans chapter 5 ay bahagi po ito ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa kamatayan na nakailalim sa pamumuno ni Adan at kaligtasan naman sa ilalim ng pamumuno ni Hesukristo. Yan ang dalawang mukha na ating matitignan ngayon. So, babasahin ko pong muli sa Tagalog, ang sabi ng verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghahari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuturing na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. Mapapansin niyo po, yung sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay naghahari ang kamatayan. Ibig sabihin, dahil kay Adan, o sa pagbagsak na nangyari, may guilt ang tao sa kanyang puso because of Adamic or federal fall. Alam niyo po yung imputed sin ni Adan na nasa sa atin ngayon, against po yan sa teaching ng philosophy na tinatawag na tabula rasa. Pag sinabing tabula rasa, sa konsepto nila, para sa kanila, ang taong ipinanganak ay malinis. Walang bahid ng kahit anong kasalanan. Alam nyo, yan ay mali pagkat daladala natin, nung tayo'y maipanganak, daladala natin ng kasalanan na dahil sa pagbagsak ni Adan. Ibig sabihin, sa talatang binasa natin, si Adan at si Kristo ay may magkaibang dinudulot.
sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay itinanikala at iginapos ng kamatayan sa ilalim ni Adan dahil sa pagkakasala. Samantalang kay Jesucristo naman ay may pagkagapi, may pagkapigtas mula sa gapos ng kamatayan. So yan ang mensahe ni Pablo sa talatang ito at yan din ang diin na tutunghayan natin ngayong umaga. At narito ang mensahe mula sa talatang yan. Ang tanikala ng kamatayan ay malupit na gumagapo sa sangkatauhan, subalit ito ay may kapigtasan sa ilalim ng pamamahala ni Jesucristo. The chains of death are strong, but the grace of Christ is stronger. Ginapos man at tumatali sa sangkatauhan ng kamatayan, ito naman ay mawawasak. Ito naman ay mapipigtas. Ito ay mapuputol sa ilalim ng otoridad ni Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, darating tayo sa kamatayan, subalit hindi tayo gapos sa tanikala ng kaparusahan. Hindi tayo gapos sa parusa ng kamatayan sa impyerno, dahil nariyan ang Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga, dalawang mukha na may magkaibang implikasyon ang ating paglalagakan ng diwa ngayong umaga. So una, in Adam, the terror of the grave. Kay Adan, ang kabagsikan ng libingan. Pangalawang punto, in Christ, the abundance of grace. Kay Kristo, ang kasaganaan ng biyaya. So una, in Adam, the terror of the grave. Kay Adan, ang kabagsikan ng libingan. Pansinin niyo po yung verse 15, sabi ng talata, for if because of one man's trespass, maliwanag sa atin kung sino yung tinutukoy na one man's trespass. Walang iba, alam natin kung sino yan, walang iba kundi si Adan. Aganap ito sa Garden of Eden, and Adam disobeyed God because of Eve's disobedience, and afterward they were cursed and expelled from the Garden of Eden. Pinalaya sila doon dahil gumawa sila ng hindi kinapinag-uutos ng Diyos. At makikita nyo yung mga salita na death reigned through that one man. Parehas na tao yung tinutukoy. Walang iba kundi si Adan, na ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang pagsuway ay pumasok ang kamatayan. Kaya napansin niyo po yung word na death reign o yung reign. Tinignan ko sa original kung ano ba yung ibig sabihin ng reign dito o paghahari. Ito pala ay literal. Ibig sabihin, ang kamatayan ay naghahari sa buong mundo. Ang kamatayan ay mayroong malakas na puwersa. Ang kamatayan ay namamayagpag at ito ay humahagupit. Ito ay may kabagsikan. Yan ang nangyayari sa sangkatauhan. At alam nyo, hindi lamang tao ang dumarating sa kamatayan in a broad sense, maging sa ibang mga creation. Ang living things sa mundong ito ay may kamatayan, may pagkasira, may pagkabulok na pumasok sa kanila. Ganun kabagsik ang kasalanan. To the point na ang maging kabayaran nito ay ang ating mga kamatayan at ang kamatayan ng ibang creation. So ang punto, ang puwersa ng kasalanan ni Adan ay malupit na gumagapo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan. The power of Adam's sin bound all humanity under the cruel terror dominion of death. Ang puwersa na yan ay dahan-dahang nilalamon ang sangkatauhan. Alam nyo, nung pumasok ang kamatayan ng kasalanan sa mundo, ang tao ay tila nahulog na sa isang trap, nasa isang kumunoy, na habang tumatagal, paunti-unti siyang lumulubog at siya'y namamatay. Kaya sa mundong ito, ang mga taong wala kay Kristo ay tila nasa isang kumunoy, na paunti-unting nabibihag ng lupa at namamatay. Kaya kahit anong gawin natin, hindi po natin mapipigil ang kamatayan. Habang lumilipas ang araw, napapalapit tayo sa araw na yon. Tumatanda tayo, humihina ang ating mga katawan,
ito'y indikasyon na may pagkasira ang ating katawan at ito ay patungo sa ating kamatayan. And you know, one of the most harmful teachings of the health and wealth prosperity movement is that it makes a person's health the measure of their faith. Gusto kong sabihin that ito ay napaka-cruel doctrine. Para kasi ang mensahe na lang nila, kung hindi ka gagaling sa iyong sugat, hindi ka gagaling sa iyong pisikal na karamdaman, ibig sabihin, kulang ang pananampalataya mo. Yan ang kanilang mensahe. O yung iba, mas terror pa. Kapag hindi ka gumaling sa iyong karamdaman, baka hindi ka talaga tunay na anak ng Diyos. This kind of teaching is not only theologically problematic, but also lacks compassion. Instead of comforting those who are suffering, it places guilt, it places shame and condemnation on them. The Bible never teaches that healing is the ultimate proof of genuine faith. Maraming tapat na lingkod ng Diyos na hanggang ngayon ay nakakaranas ng sakit, pighati, paghihirap, pagdurusa, and yet they remained faithful and deeply loved by their Lord. Alam niyo po yung mga ganyang katuruan na health and wealth, prosperity, gospel or teaching ay unang itinuro sa konsepto ng philosophy. At sa paglipas ng panahon noong late 1800s, ang idea nila ay nakabuo ng isang movement. At ito yung movement na yon, the New Thought Movement. At tinuturo ngayon na ng mga tele-evangelists sa modernong panahon, kagaya nila Benny Hinn, sila Copeland, ang kagalingan daw ay garantiya na tunay ang pananampalataya mo. Ang tanong ko dyan, paano kung hindi ka gumaling? Ibig sabihin, hindi totoo ang faith mo? Hindi totoo ang Diyos? That is very, very cruel doctrine. Maaari nating ipanalangin ang kalooban ng Diyos at kagalingan para sa iyo. Pero kapag hindi ka gumaling, hindi ibig sabihin na mali na ang pananampalataya mo o hindi ka naligtas dahil ang ating katawan, pagkatapos ng pagbagsak ni Adan, ay naidisenyo na sa pagkasira. Alam nyo, kahit po ang sensya sa biology, alam natin na ang katawan ng tao ay may biological clock. Habang dumarami ang cell divisions at nagkakaroon ng iba't ibang mga pagbabago sa mga selula natin, unti-unti tayong tumatanda. Hindi natin napapansin sa isang araw yan, pero sa paglipas ng mahabang panahon, lumalabas na ang puting buhok. Lumalabas na ang pagkakulubot. Nagkakaroon ka ng mga wrinkles. Humihina ang iyong katawan. At minsan, lumalabo o madalas lumalabo ang ating mga mata. So, nangyayari yan sa tao kasi scientifically pabagsak ang ating mga katawan. Hindi naman tayo gaya nila Bella Swan at Edward Cullen na magagaling na karakter sa Twilight. Mga vampire ito. Pag sinabing Twilight, vampire, kilala yan sa hindi sila tumatanda. Hindi sila namamatay o kung namamatay man, mahirap mamatay ang mga kagaya nila. Pero hindi naman totoo. Dahil palabas lang yon. Tayo hindi. Hindi tayo vampira. Tayong mga tao ay papunta tayo sa hukay bawat araw. Alam nyo, naalala ko noong ako ay nasa secondary education, may isinulat na tula si Jose Corazon de Jesus. At ang sabi niya sa tula, ang buhay ng tao ay parang kandila. Habang umiikli, nananatak ang luha. Mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda, luksang libingan ay laging nakahanda. Ang kamatayan natin ay sigurado. Nakaabang yan. Kaya kung ang basihan ng tunay na pananampalataya ay pangkalusugan, malalayo tayo sa kung ano yung tunay na sinasabi sa atin ng Scripture. Sabi ng verse 17, death reigned through that one man. Ibig sabihin, namumuno ang kamatayan sa sangkatauhan. At ang ating pagkakasakit
Salamin ito ng pagbagsak ni Adan. Patungo yan sa pagkasira ng ating katawan at sa dulo ay ang ating mga kamatayan. At alam nyo, ang kamatayan ay naghihiwalay sa magulang at anak, sa mag-asawa at sa magkaibigan. Ang kamatayan ay hindi kayang pigilin ng agham. Ang kamatayan ay hindi kayang suhulan ng salapi o kapangyarihan man. Ang kamatayan ay nagpapaalala na walang anumang pag-aari sa mundong ito na maaari nating dalhin sa kabilang buhay. Patunay din na ang kamatayan, sinasabi nito na ang ating mga kayamanan, ang ating mga tagumpay, at ang kanilang mga katanyagan ay may hangganan lamang. At ang kamatayan ay nag-aalis ng ilusyon na ang mundong ito ay ating tahanan. This world is not our home. I'm just passing through. We're just passing through. Ang kamatayan ay nagpapaalala na hindi natin pag-aari ang buhay natin. Tayo'y mga katiwala lamang ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. At ang kamatayan ay nagsasabi sa atin na ang lahat ng masamang nasa ng mundong ito, the pride of life, the lust of the flesh, at ang mga luho ng ating mga mata ay panandalian lamang. So that reminds us that every decision, every action, and every breath should be for the glory of your Lord. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo na totoo ang kamatayan. Ngayon ay handa ka bang isuko ang buhay mo sa Panginoon mo? May pasya ka na bang mamuhay, hindi para sa iyong sarili lamang, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Pipiliin mo bang mamuhay para sa mga bagay na walang hanggan o sa mga bagay lang na lumilipas? Alam nyo, sa tuwing ako'y dadaan at mapupunta sa sementeryo, I can't hold back my tears because I know the cemetery speaks in silence, reminding us that our time on earth is temporary. And it stands as a witness that the Word of God is true. Ang kamatayan ay pagkawala ng koneksyon mo dito sa lupa. Kahit kantahin mo pa ng paulit-ulit ang kung maibabalik mo lang ang dating ikot ng mundo, hindi mo na maibabalik pa kahit ang isang segundo na lumipas kada araw sa buhay mo. Kaya kapatid, hinihimo kita na gawin mo ang nararapat. Gawin mo na ngayon ang tama. At bukod doon, wika ng salita ng Diyos sa ibang aklat, nakatakda sa mga tao ang minsang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom niya. Ang masakit ay hindi lamang pisikal na kamatayan ang mayroon ng isang tao. Ang masakit, yung kamatayan na binanggit sa Genesis ay parusa ng kaluluwa. There is punishment in hell. Ang masakit ay yung pagtapos ng kamatayan. May parusang nag-aabang sa isang tao. There is hell where suffering never ends. Hell is a place of endless torment. Lugar na kung saan nangangalit ang ngipin ng isang tao. Yung nangangalit ang ngipin, ito ay figurative. Kapag ang tao'y napunta sa impyerno, hindi siya mananampalataya doon. Hindi siya magkakaroon ng pagsisisi doon sa impyerno. Pag sinabing nagngangalit ang ngipin, sa impyerno ang tao'y lalo niyang susumpain ang Diyos na may likha sa kanya. And the presence of God is not experienced there as mercy and comfort. What people experience there is His holy presence, His holy justice, and His holy wrath. The wrath
will never diminish, never cease, and never come to an end. Ganon kabigat, nag-uumapaw ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Kaya hindi lamang paglipas ng buhay sa mundong ito o pisikal na kamatayan ang parusa sa isang taong wala kay Kristo. Ang parusa sa kanya ay eternal judgment, eternal suffering, and hell. Dalawa lamang kasi ang magbibigay ng hustisya sa galit ng Diyos. Either ang impyerno, maghihirap siya doon, o siya'y sumuko at manampalataya kay Jesus. So Adam, the terror of the grave, kay Adan ay ang kabagsikan ng kamatayan. Thanks be to God, hindi natapos kay Adan ang yugto ng ating buhay. Dahil may pangalawang Adan. The second Adam is no other than our Savior, our Lord Jesus Christ. Kaya yan ang pangalawang punto natin. Kung meron tayong in Adam, the terror of the grave, may pangalawa, in Christ, the abundance of grace. Tignan natin muli ang verse 17. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Napansin niyo po yung salitang much more. Much more o higit pa sa Tagalog, isa itong paghahambing. Inihahambing ni Pablo ang epekto ng nagawa ni Adan sa nagawa ng Panginoong Hesus. Kay Adan, ang kasalanan ay nagdadala sa kamatayan. Ang kamatayan ay naging isang makapangyarihang gumagapo sa isang tao. Para po itong isang malakas na alon. Isipin nyo na meron pong isang malakas na alon na rumaragasa sa isang bahay. At yung sobrang lakas ng alon na yun ay hindi mapigilan ang lakas na pagkasira ng bahay na tinatamaan ng alon. So ibig sabihin, kay Adan, sobrang lakas ng puwersa ng kasalanan. Dahil ito ay may resulta ng kamatayan. Pero sabi ni Paul, much more. Higit pa yung ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, patay tayo pero ang ating mga kaluluwa ay dilat sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang punto, hindi lamang tinapatan ang ginawa ni Adan. Higit pa rito ang nagawa ng biyaya ni Kristo. Siguro lahat tayo ay dumaan sa pagkabata at yung iba siguro sa atin ay narinig natin yung story ni Noah. Parang Noah sa flood, yung sitwasyon. Parang malaki man at rumaragasa ang baha ng kasalanan at kamatayan, pero ang biyaya ni Kristo ay kagaya ng arka ni Noah. Malalim man ang tubig, nilamon man ng tubig ang buong mundo, nilamon man ng kasalanan, pero mayroong namamayagpag sa gitna ng mataas na tubig. At ito ang arka ni Noah. Ito ang biyaya ng Diyos. Kaya alam nyo, hindi tayo natatakot sa kamatayan dahil napakalaki ng biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi ni Martin Luther, the Christian should fear sin, not death, for Christ has conquered the grave. Mas matakot tayo sa paggawa ng kasalanan kaysa sa kamatayan. Bakit? Dahil ang kamatayan ng libingan ay sinakop na ni Jesus. Sabi ng scripture sa 1 Corinthians 15, O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Nawala na ang tibo sa atin, ibig sabihin dito, darating pa din tayo sa lupit ng kamatayang pisikal. Ngunit ito ay wala ng tibo, ng parusa. Ang kamatayan ay natalo na ni Kristo at mayroon na tayong katiyakan ng muling pagkabuhay. Kaya sabi ni Pablo, O kamatayan, nasaan ng iyong tibo? Where is your sting? Alam niyo, ang kamatayan ay nananatiling kaaway ng mga mananampalataya dahil hindi naman ito bahagi ng orihinal na plano sa atin ng Diyos.
Ngunit alam nyo, para sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi na pintuan ng paghatol sapagkat binayaran na yun ni Kristo. Ang dating pintuan ng kaparusahan ay ginawa niyang pintuan ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Dr. R.C. Sproul, mabuting araw ang araw ng ating kapanganakan. Ngunit para sa isang mananampalataya, ang araw ng kamatayan ay ang pinakadakilang araw sa buhay niya. Sapagkat iyon ang araw ng kanyang pag-uwi. Yun ang araw na tatawid siya sa hangganan ng mundong ito at papasok sa tahanan ng kanyang Ama sa kalangitan. Yes, my dear friends, my brethren, yes, we will die. And the first sight that will meet our eyes will not be darkness, will not be the Hades, the hell, but the glorious face of our Lord Jesus Christ. Makikita mo ng mukhaan ang Panginoon mo kapag dumating ka sa kamatayan. Kaya bilang isang Kristiyano, maaari nating sabihin ng prophetic words ni David, "Yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod, thy staff, they comfort me." Kaya anytime, huwag kang matakot kumanta ng My Way. Sabi sa Pauline Epistle, "For me to live is Christ, but to die is gain." Hindi kawalan kay Pablo ang kamatayan. Ang mamatay ay pakinabang para sa kanya. Kaya gusto kong itanong sa iyo, ngayong umaga, saan nakailalim ang buhay mo ngayon? Kayadan ba? O kay Kristo na? Kung kayadan pa, nasa ilalim ka pa rin ng kasalanan, ng kamatayan, ng parusa, ng kamandag, huwag mong ipaglaban ang paanyaya sa iyo ni Adan na manatili sa kanya. Ngayon pa lang, hinihimo kitang magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Tanging siya lamang ang may kapatawaran. Buhay na walang hanggan at tagumpay laban sa kamatayan. Sabi ng unang Korinto 15:22, sapagkat kung paanong kayadan ay namamatay ang lahat, gayon din naman kay Kristo ay bubuhayin ng lahat. Isipin nyo na lamang po ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang huling sandali dito sa mundo, nung siya ay nasa katawang tao, hindi siya nagreklamo nung siya ay nasa kamatayan o bingit ng kamatayan. Sinabi ni Jesus, "Father, into your hands I commit my spirit." Ngayon, itanong natin sa ating sarili, kung si Kristo ay nananatiling tapat sa Ama sa gitna ng pinakahuling sandali, tayo kaya? Kapag dumating ang sakit, kapag dumating sa atin ang kamatayan, sigurado ka ba na ikaw ay na kay Kristo na? Hindi sa hinuhusgahan kita. Ito'y paanyaya na ikaw ay manampalatayan na kay Jesus. Heidelberg Catechism sa Lord's Day 1 at ang tanong, what is your only comfort in life and in death? At ang sagot, that I am not my own, but belong my body, my soul, and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. Alam niyo, maya-maya lang ay kakanta tayo. At ang aawitin natin ay In Christ Alone. Sabi ng lyrics, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand.
until He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. And as our conclusion, ang tanikala ng kamatayan ay malupit na gumagapo sa sangkatauhan, subalit ito ay may kapigtasan sa ilalim ng pamamahala ni Jesus. In Adam, the terror of the grave; in Christ, the abundance of grace. They are the two federal heads. Let's come before God in prayer. Oh Father, thank you so much po dahil muli naming natutunan ang dalawang taong si Adan at si Kristo na parehas na may magkaibang implikasyon sa amin. Salamat Panginoon dahil mula kay Adan hindi kami nananatiling patay sapagkat may Kristo na nagbibigay ng buhay. Dalangin ko Panginoon na ang mensaheng ito ay tumatak sa aming diwa at huwag naming malimot ang dakilang biyayang ipinaranas mo sa amin. And bless your church once again at ang iglesyang ito, ang maging sentro namin ay ikaw lamang habang kami ay umiiral sa makasalanang mundong ito. Thank you, O Lord. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.